Feeling ko talaga, etong mga diskaya na to, nagagamit sila sa bilang isang diversion. Ha? Diversion, bakit? Pucha, kanina pinag-uusapan natin kung gaano ka-traidor etong mga Marcos. Balikan natin yun. Ginamit nila yung mga Duterte para maging presidente. Nung naging presidente, pinatrabaho si Inday. Pinalibing yung tatay nila, yung tatay ng mga Duterte pinadala sa kulungan. Pangalawang pagta-traidor nila, ito naman si Torre. Nandoon yung mga pari ngayon, nagagalit sila sa krame dahil pinalitan si Torre. Bobo rin talaga eh. O kasi itong mga pari na to, dapat sumugod dyan sa Malacanang. Bakit? Kasi nandoon yung nagtanggal eh. Kay Torre. Sino ba nagtanggal kay Torre? Si Presidente Marcos. Hindi ba kasi appointee niya yan eh. Siya lang ang pwedeng magtanggal dyan. So tinanggal niya gamit yung pagbubulong neto ni Rimulya. So you're barking at the wrong tree. Bakit doon kayo nagpoprotesta? Kayong mga parintanga sa krame. Ba't hindi kayo magpunta ng Malacanang? Doon kayo magprotesta kay Bongbong. So alam mo talaga na merong niluluto itong mga punyemas na ito. Merong mga ginagawang kabulastugan ng mga ito para makalimutan natin yung totoong issue ng bayan na involved talaga si Marcos diyan sa mga pagnanakaw na yan. Oh, sino pang kita mo, ginamit niya si Torre sa mga masasamang balak nila. Ginamit niya para ilubog si Pastor Kibuloy. Tapos ginamit din niya si Torre para idala sa ibang bansa si Duterte dahil baklayan si Bongbong eh. Walang bayag yan. Hindi niya kayang gawin on his own yung kadimonyohan niya. Kaya gumamit siya ng mga tao na tatanga-tanga at ginawa yung mga kadimonyohan para sa kanya. O ano na nangyari? Matapos ang lahat ng ginawa nito ni Torre, sirang-sira ang pagkatao ni Torre sa mga pinaggagawa niya. Yun na nga lang consolation niya eh. Yung maging head ng PNP para naman at least yung mga mapunta man siya sa impyerno dito sa lupa, nag-enjoy naman siya sa kapangyarihan niya. 'Di ba? Dahil sa impyerno mapupunta yan sa ginawa niya sa KOJC, banal na dako, binaboy mo. Mortal na kasalanan 'yan. Kaya sigurado sa impyerno punta ng demonyo na 'yan. Ngayon, syempre, demonyo si Bongbong, demonyo din yan. Isa lang kailangan ng demonyo. Kaya tinanggal niya yung isang demonyo na si Torre. Sino pa ang mga ginagamit ngayon? Katulad ditong mga diskaya na ito. Itong mga diskaya na ito, kinampanya pa ito ni Bongbong Marcos. Saan? Diyan sa Pasig. Kalaban ni Vico Soto. Matapos sumumpa ito sa kanilang partido. Anong ginawa nila? Ayan, ginagamit nila ngayon yung mga diskaya para ma-divert yung atensyon ng mga tao sa mga diskaya. Gusto nila yung mga diskaya ang fokusan natin. Maniniwala na sana ako eh. Hanggang nangyari ito ngayong araw na ito. Nung nangyari ito, sabi ko wala na to. Nung nangyari ito na nagpunta dyan yung mga aktivista at nanggulo sa property nila, sabi ko ay wala na to. Moro-moro na lang to, sarswela na lang to, katarantaduhan na ito. Nahaluan na to ng kadimonyohan. Bakit? Kasi dapat ang talagang sinisisi ng taong bayan, hindi lang naman itong mga kontraktor na to. Sabi ko sa inyo, itong mga kontraktor na to, nagamit lang din sila sa pangungurakot. Ang totoong mga kurakot, yung nagpopondo ng budget. Sino ba nagpopondo ng budget? Nung mga projects ng DPWH, kanino ba nagsisimula yung mga proposals ng projects? Hindi ba diyan sa Kongreso? Bakit kung talagang accountability ang hinahanap natin, bakit itong mga punyeta na ito hindi magpunta sa Malacanang? Si Bongbong ang presidente ngayon, tas ang daming pagnanakaw under Bongbong's administration. Lahat ng mga katiwalian, kabalbalan na nangyari noong 2026 to 2022, sinisisi nila kay Pangulong Duterte. Kahit naman hindi siya ang gumawa, siya ang may kasalanan. Bakit ngayon? Etong mga pagnanakaw, massive na pagnanakaw sa Pilipinas, bakit ang sinisisi natin, yung mga pribadong tao, ginamit lang din yung mga yan eh. Yan bang mga proyekto na yan na nagpayaman sa kanila, makukuha ba nila yan kung hindi dahil sa corruption noong DPWH at saka ng mga proponents ng mga proyekto na yan? Mga tanga ba kayo? So kung talagang at saka ang nakakainis pa dito, itong mga nagpunta dito, nagpapanggap sila na mga biktima daw o grupo ng mga biktima na
biktima ng mga pagbabaha. Pucha, nung tinignan ko, akbayan. So, mga aktivista ito. Mga bayaran itong mga ito. Hindi ito nagre-representa ng boses ng Pilipino kasi may mga banner. May mga bandila ng mga aktivista. So, ginagamit ngayon itong mga aktivista para sugurin itong mga tao na ito. Pribado wala pang mga kaso to take note. Wala pa silang mga ghost projects na idinidikit sa kanila kasi kung meron, katulad ni Wawaw, sana in-expose na nila. Si Wawaw, in-expose nila. Bakit si Wawaw hindi pinupuntahan ng mga ito? Ganyang katraidor si Bongbong. Inilaglag niya itong mga diskaya na ito. Mga aso niya to Kanya tong mga to Mga kapartido niya to Kasi tinan mo nung panahon ni Pangulong Duterte 2020, itong mga to blacklisted to Nakabalik ito sa pagkokontrata nung panahon ni Bongbong 2022. So ibig sabihin napaboran itong mga ito. Binuhay ang lisensya ng mga ito noong panahon ni Bongbong. Tapos inilaglag niya ngayon, ginagamit niya ngayon ito nila para mag-focus ang tao dito. Sinisingil natin yung mga diskaya. Anong nangyari? Sa pag-focus natin sa mga diskaya, meron bang lumulutang na pangalan ni Romualdez? Lumulutang yung pangalan ni Zaldico pero yung pangalan ni Romualdez lumulutang. Alam niyo kung bakit hindi lumulutang? Alam nyo, itong mga realista na yan, tingnan nyo, sinong pumupondo dyan? Inilalabas na sa mga balita Ito lang yung dating yaman nila, naging 101,000% yung yaman nila. Bakit hindi nagagalit itong mga realista sa kanila? Bakit wala kang nakikita na nagrarally at minumura si Romualdez? Bakit? Magtataka ka. Hindi ba? Kaya ngayon, umuugong yung bali-balita na may pumalit na kay Joma Sison. May pumalit na kay Joma Sison. Kasi may nagtanong sa akin yan noong nakaraan patay na si Joma Sison. Sino na ngayon? Ang leader noong mga makakaliwa. Sabi ko, bahala na kayong humusga kung sino. Kita ninyo, hindi ba? Ito ba mga realista na to, nakikita mo? Na inaano yung pangalan ni Speaker. Alam naman natin na si Speaker ang nagbabudget Nagbabudget sa lahat ng mga proyekto sa bansa natin Siya at saka yung appropriations sila ang naglalagay ng mga insertions. Bakit hindi yun ang sisihin natin? Panoorin natin tong balita na to. Masyado mahaba yung sermon ko, no? Ganyan talaga. Masarap magkaroon ng gantong vlogger yung madaldal. Sige, pasok. Kinalampag ng mga rallyista ang gate sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Pero parang sumobra naman daw ang protesta ayon sa mga pulis. Live mula sa Pasig City, nasa frontline. OA naman kasi. Putang ina, saan ka makakita? May mga dalang spray paint. So may nag-organize sa mga ito. Hindi ito parang mga halimbawa, mga taga-Tumana. Kasi tingnan mo kung mga taga saan nito baka mamaya, baka sa mga hindi binabahal lugar nakatira yung mga punyemas na yan. Kasi kung halimbawa, taga Tumana, taga Manggahan, taga Marikina, Riverbanks, ganyan. Na talagang naapektuhan ng pagbabaha, mga taga Malolos, mga taga Marilao na laging binabaha. Buti sana kung sila yung nagpunta dyan. Hindi nakita mo may bandila ng akbayan, may mga spray paint, may mga cutouts na ini-spray na ganun. Tapon-tapon ng mga putik. Alam nyo kung sinong gumagawa? Saan kumuha ng putik mga yan? Wala naman lupa dyan sa Pasig. Pasig yan Konkretong jungle na yan. Wala nang lupa dyan. Saan galing yun? May nag-organize niyan. Merong gumastos para pambili ng spray paint, ng mga cutouts, ng mga placard. Tapos yung mga putik na ihahagis nila. Di ba ganyan sila kapag sa US Embassy? Tinatapunan nila ng pintura yung gate ng US Embassy. Di ba? Ganyan din sila. Ini-spray-sprayan nila. Sabi ko sa inyo, pinasok na tayo ng mga komunista talaga Nawalan ako ng gana dito. Ang sarap sanang sisihin nitong mga diskaya Pero nung nakita ko na may mga aktivista na, ay sabi ko, iba na to.
Nung minobilize na yung mga makakaliwa para puntahan itong bahay na to, ay sabi ko wala na to. Ginagamit na lang talaga itong mga diskaya, lumalabas na parang fall guy na lang sila. Ginagamit na itong mga diskaya para sisihin sa lahat ng mga nangyayari na ito. Pero wala naman silang maidikit dito sa mga diskaya na ito ng mga ghost projects. Maaring dispalinghadong projects, substandard na project, pero walang ghost project. Katulad ng Wawaw. Yung Wawaw talaga, ghost project. Oh, ba't hindi sila magpunta dun sa opisina ng Wawaw? Eh yung Wawaw ang meron talagang ghost project. Ang daming na pinuntahan ni Secretary Vince, ang daming pinuntahan ng mga ghost projects ng Wawaw. Bakit hindi yun ang binabato? Bakit itong mga diskaya? Oh, yun ang malaking question mark. Kaya magtataka ka, ano kaya ang nangyari sa pagkakaibigan ng mga ito? Bakit biglang tinatraidor nila itong mga to? Mga kaalyado nila yan. Ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay meron ng ilang police na deploy dito nga sa area, no? Yan po ay pagkatapos ng kilos protesta ng ilang grupo kaninang umaga. Ilang grupo? Tapos yung grupo tinatawag silang mga grupo ng mga biktima ng baha. Utang ina niyan. Sabi ko, ang bilis nila nakabuo ng grupo. Para sila nakabuo bigla ng group chat, tapos magkita-kita tayo doon, may putik tayo pare-parehas na dala. Meron tayong mga placard, tapos may mga spray paint tayo. Alam mo yung mga spray paint na yan? Pumunta ka sa Mindiola. Yung mga center island ng mga ng LRT dyan, puro spray paint. Anong nakalagay? Akbayan, bayan muna. Mga aktivista, anak ng tinapay, pag pinasok ng aktivista yung isang issue, alam mo na nakargado. So, imbis na maiinis ka dito sa mga diskaya na to, maiisip mo, aba, pucha, fall guy tong mga to. Kasi ganito sobrang binabudgetan para talagang mapasama itong mga diskaya na ito di ba, presumption of innocence. Innocent until proven or guilty. Mali, innocent until proven guilty, di ba? Wala pa namang mga kasong pinafile dito. Sa Senado, wala namang mga ghost projects na inuugnay sa kanila. Ang yabang nga nitong babae na to sa Senado kasi nga, walang may uugnay sa kanila. Nakita nyo yung isang inimbita doon, yung mataba na mukhang, alam mo yung aso na Sharpei. Oo, yung mukhang lukot na mataba doon, na maganda yung asawa, yung kumakalat sa social media. Tingnan nyo, hindi siya pinupuntirya. Alam nyo kung bakit? Wala daw, wala daw ghost project yun. Maayos daw yung mga proyekto nung tabatchoy na yun.